Kampanya ng mga kandidato sa local positions magsisimula na bukas. Commission on Elections muling nagpaalala na sundin ang mga panuntunan sa pangangampanya. Mga residente ng Barangay Muzon, Taytay, Rizal, mahigit isang linggo nang walang supply ng tubig. Rasyon ng tubig hindi rin makarating sa lugar, kaya't mga residente sa bukal na lang umiigib. Pero member din naman kami ng Manila Water. Kung sino malakas yun ang paano kami doon sa dulo, wala na. Di na kami nadadatnan ng tubig. Ang problema lang, hinaharang ng mga tao mismo. So kung haharangin po nila at inaaway po kami, pati ang Manila Water po ay inaaway din po, no? Window hours sa number coding sa Metro Manila, aalisin na. Provincial Bus Terminal sa EDSA, tatanggalin na simula sa Abril. Kasi di ba may lumabas na per city, may mga window, pagtawid mo may window na naman, nagkakagulo, no? Nagagalit ang tao, nalilito. No? That's why we requested na baka pwede standard na tayo, wala nang may window. Tatlong miyembro ng New People's Army napatay sa paglusob sa Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar. Matagumpay na pagdepensa ng mga pulis sa pag-atake ng New People's Army, pinuri ng pamunuan ng PNP. Motibo sa paglalabas ni dating Police Colonel Eduardo Asierto na umunoy drug matrix, nakakaduda ayon kay Senator Panfilo Lacson. What took you so long between 2004 na mayor pa si Presidente Duterte na ni sa imagination wala naman mag-iisip na magiging presidente, ba't hindi mo pinurso noon kung ganyang malakihan yan? Una sa ating mga balita, duda ang dating hepe ng Philippine National Police na si Senator Panfilo Lacson sa mga naging akusasyon ni dating Police Colonel Eduardo Asierto tungkol sa mga personalidad na umano'y sangkot sa iligal na droga. Sa kabila nito, ayon sa senador, dapat pa rin magkaroon ng formal na pagsasara ng investigasyon sa mga naging akusasyon ni Asierto. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Nanawagan si Senator Laila de Lima na isapubliko ang intelligence report ni dating Police Colonel Eduardo Asierto tungkol sa pagkakaugnay umano sa kalakalan ng iligal na droga ni Michael Yang na dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito ay makikita ng publiko ay makukwestiyon ang tunay na kaugnay ni Pangulong Duterte sa drug trade sa bansa. Ngunit duda si Senator Panfilo Lacson sa motibo ng biglang paglutang ni Asierto at paglalabas ng naturang drug matrix. Ayon sa dating hepe ng Philippine National Police, ang akusasyon ni Asierto ay noong Davao City Mayor pa lamang si Pangulong Duterte. What took you so long between 2004 na mayor pa si Presidente Duterte na ni sa imagination wala naman mag-iisip na magiging presidente, ba't hindi mo pinurso noon kung ganyang malakihan yan? Wala rin anyang maibigay na detalye si Asierto sa kanya noong bumisita ito sa kanyang tanggapan nang ipakita ang nasabing drug matrix. Naniniwala ang senador na gusto lamang nitong magpatulong sa ginagawang investigasyon noon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng nakapuslit na bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na nakatago sa magnetic lifters. Nagtataka rin anya siya kung bakit hindi sinamantala ni Asierto ang pagkakataon sa Senado noon at ibulgar ang naturang drug matrix. Sa kabila nito, dapat pa rin anyang dumaan sa proseso ng investigasyon ang mga alegasyon na ito ng dating pulis. Dahil nagsalita na rin yung PDEA Director General, well, it should be, I would like to think na dapat gawing formal kung magkaroon man ng closure yung accusation na ginawa ni Asierto. Ayon kay Lacson, hindi niya personal nakilala si Asierto noong siya ay hepe pa ng PNP. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese Minister of the International Department of the Communist Party of the Philippines, Song Tao, na walang kinalaman ang pamahalaan ng Pilipinas sa isinumiteng reklamo sa International Criminal Court o ICC laban kay Chinese President Xi Jinping hinggil sa South China Sea dispute. Nagkita ang dalawa kahapon sa Davao City. Ayon sa punong ehekutibo, isang demokratikong bansa ang Pilipinas kaya di maaring pigilan ang mga taong i-exercise ang kanilang karapatan na magsumite ng reklamo. Nireklamo ni na dating Foreign Affairs Secretary Alberto Del Rosario at former Ombudsman Conchita Carpio Morales si Chinese President Xi dahil may plano umano ang China
na kontrolin ang South China Sea at may tuturing itong crimes against humanity. Kabilang na dito ang agresibong pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea na nagdulot ng matinding pinsala sa kalikasan. Samantala, pinasalamatan din ni Presidente Duterte si Chinese Minister Song Tao sa magandang trade relations ng Pilipinas at China at sa patuloy na suporta sa Build program ng kanyang administrasyon. Ipinapanukala ngayon ng isang opisyal ng pamahalaan na kumuha na rin ng tubig sa ibang mga dam sa Luzon upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa tubig ng Metro Manila. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Parami ang gumagamit ng tubig sa Kalakhang, Maynila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon. Base sa business plan ng Maynilad, madaragdagan ng 1 million customers ang kanilang seserbisyuhan sa pagtatapos ng kanilang concession agreement sa 2037. Nangangahulugan din ito ng dagdag na pangangailangan ng tubig na aabot sa halos 1 bilyong litro kada araw. Pero ngayon pa lamang ay halos nasasagad na ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Ang Manila Water naman na may 6.8 million customers sa kasalukuyan ay hindi nagbigay ng kanilang projection sa UNTV News. Ipinanukala ni Agriculture Secretary Manny Piñol na maaaring mapagkunan ng tubig ang ibang mga dam sa Luzon para idagdag sa pangangailangan ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa opisyal, bukod sa Angat, Ipo at Lamesa Dam ay may mga dam na ginagamit lamang para sa irigasyon gaya ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Subalit hindi naman anya buong taon ay nangangailangan ng tubig ang mga sakahan. Kailangan lamang anya ay kaukulang pag-aaral kung paano ito maisa sa katuparan. Ayon kay Piñol, kung dadami ang solar-powered irrigation sa Central Luzon, maaaring sa Metro Manila na ilaan ang mga naiimbak na tubig ng ibang mga dam. Napag-alaman naman ng UNTV News sa isang source na may isang dam sa Pampanga na pinag-aralan na ang posibilidad na mapagkunan ng tubig para sa Metro Manila. Ito ay ang Kongdadong Dam sa Arayat, Pampanga na natapos itayo noong 2003. Nagsusupply ito ng tubig sa mga palayan sa Pampanga at Nueva Ecija. Yung tubig ng malalaking dams yan, pwedeng i-divert sa Metro Manila during the times na hindi namin kailangan sa palayan. Ayon sa source, natapos na ang feasibility study, subalit sumasailalim pa rin ito sa ilan pang usapin. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, mangangailangan lamang ng mahabang tubo para makarating ang tubig mula sa Pampanga hanggang sa Metro Manila. Mahigit sa 70 kilometro ang layo ng Kongdadong Dam sa Quezon City, habang ang Angat Dam naman ay nasa 50 kilometro. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsisimula na bukas ang kampanya ng mga kandidato sa local positions. Kaya't muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na sundin ang mga panuntunan sa pangangampanya. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Maaari ng mga kampanya simula bukas, March 29 hanggang May 11, 2019. Ang mga local candidates mula sa governor, municipal councilors at district representatives. Inaasahan ng Commission on Elections na nabaklas na ng mga naturang kandidato ang mga poster na sobra sa itinakdang sukat na 2x3 feet para sa mga campaign posters at wala sa common poster area. Batay sa Omnibus Election Code, maaaring makasuhan ang kandidatong lalabag sa panuntunan ng COMELEC habang umiiral ang campaign period. Ibaba na yung mga posters na naikabit na nila. Bagaman hindi natin hinaharang o sinisita yung kanilang mga premature campaign materials, pagpasok ng March 29, yan ay magiging illegal na material na maliban na lamang doon sa mga nakapaskil doon sa mga common poster areas at sa mga private property kung saan nakakuha sila ng pahintulot ng property owner. Paalala naman ng COMELEC, hindi muna maaaring mga panya ang mga official candidates sa April 18 at April 19 dahil sa long holiday. Gaya ng mga national candidates sa senators at party list groups, hindi maaaring lumagpas sa 3 pesos per voter sa mga kandidatong kabilang sa isang political party at 5 pesos per voter sa isang independent candidate ang kanilang campaign expenses. Sa pag-iikot ng COMELEC sa mga lugar, karamihan anya sa mga nakikitang paglabag sa pagpapaskil ng mga campaign materials ang mga local candidates. Kaya naman mahigpit anyang babantayan ng poll body at local COMELEC offices ang mga komunidad. Isa pa
sa paalala ng COMELEC ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng mga kandidato sa mga lugar kung saan sila mangangampanya. Maigi anyang masunod ng mga ito ang city ordinances na nagbabawal sa pagkakalat ng mga basura at paggamit ng mga single-use plastic gaya ng mga tarpaulins. To keep the campaigns clean, and by clean I mean literally clean. No? Ang problema sa mga campaign sorties ay nag-iiwan yan ng maraming basura, mga bote ng tubig, mga lalagyan ng mga lunch packs nila, mga supot, mga plastic, and these add a considerable load to the trash already inundating the city. Responsibilidad din anya ng mga kandidato na isaalang-alang ang matiwasay na pangangampanya at hindi makalikha ng noise pollution sa mga komunidad. Most importantly, be considerate of the communities where you are campaigning. A lot of candidates often start campaigning in the wee hours of the morning, and that causes a lot of discomfort and stress to the communities where they are campaigning. It is a risk that these candidates take, that they will not alienate voters this way. Panawagan ng COMELEC sa publiko kapag may nakitang paglabag ay makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o mag-post sa social media accounts ng COMELEC. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Naka-heightened alert na ang pambansang pulisya kaugnay ng pagsisimula bukas ng campaign period ng mga kandidato sa lokal na posisyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bukas na ang umpisa ng local campaign period para sa May 2019 midterm elections. Kaya naman ang PNP, naka-heightened alert na bilang paghahanda sa pagbibigay ng seguridad. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banac, naka-alerto na ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng grave concern at COMELEC control. Kung mayroong mang sumiklab na karahasan sa mga, lalo na doon sa mga red category, areas of grave concern, nakahanda po ang buong PNP at ng kagapay natin dyan ng AFP na rumisponde sa anumang pangyayari. Sinabi ni Banac na mas mainit ang labanan ng mga kandidato sa lokal na posisyon, kaya't kailangang bantayan. Inaasahan natin na magiging mainit ang pagiging kampanya sa lokal na level. Subalit ang PNP ay nakahanda po na tumugon sa lahat ng mga kailangan at anumang insidente na maaaring mangyari. Apila ng PNP sa mga kandidato sumunod sa umiiral na batas at patakaran ng COMELEC upang maiwasan ang kaguluhan. Paalala din ng PNP sa mga pulis, manatiling apolitikal o huwag makisali sa kampanya at bangayan ng mga politiko. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na bawal magpaskil ng tarpaulin o poster ng mga kandidato sa mga establishmento at gusaling pag-aari ng gobyerno ngayong umiiral ang campaign period. Kasunod ito ng Twitter post ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung saan pinatatanggal nito sa LRT management ang mga malasakit center posters na nakapaskil sa LRT Taft Avenue Station. Makikita sa malasakit center tarpaulins ang larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte at dating Special Assistant to the President o SAP Bongo na tumatakbong senador. Ayon naman sa Light Rail Management Corporation, nag-ikot na sila sa mga estasyon ng LRT-1, ngunit wala silang nakitang tarpaulin ng malasakit center at tiyak na alisin nila ito kapag mayroon silang nakita. Even before pa, nung nag-take over ang Light Rail Manila Corporation sa LRT-1, we are compliant with the long-standing COMELEC ban doon sa mga campaign posters. And in fact, bago pa nagkay ng direktiba si Commissioner Guanzon kahapon, talagang hindi na kami nagpapakabit ng kahit anong tarpaulin at posters. Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na i-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 75 billion peso realignment na ginawa ng House leadership sa ratified version ng panukalang budget. Ito ang nakasaad sa sulat ng Senate President na nakalakip sa pinirmahang enrolled copy ng 2019 budget. Ayon sa Senador, sakaling aprubahan ng buo ng Pangulo ang 2019 proposed budget at walang line veto items, ay handa sila itong questionin.
Masasayang lamang anya ang pera ng bayan dahil ito ay mapupunta sa mga proyektong hindi dumaan sa pag-aaral ng mga ahensya ng pamahalaan. Definitely will respect that because that's well within his authority. Pero it will not also prevent us, me particularly, to question. No? And for the news abroad, 4 people were shot Wednesday afternoon in North Seattle, including a city bus driver, according to police. One of the victims was reportedly killed. Seattle police said on Twitter Wednesday afternoon that officers were on the scene with multiple victims in the Lake City neighborhood. The suspect in the shooting has been detained by Seattle police after the shooting, and the victims were brought to the hospital. It was still unclear whether the bus driver was targeted. British MPs on Wednesday voted against 8 alternative Brexit options aimed at overcoming the deadlock over Prime Minister Theresa May's unpopular European Union divorce deal that has been rejected twice by the Parliament. Jovic Burmas reports. The fact that none of the alternative Brexit options voted on by British lawmakers on Wednesday won the support of a majority shows that Prime Minister Theresa May's deal is the best option, Brexit Minister Stephen Barclay said. Lawmakers grabbed control of the Brexit process on Wednesday to try to break the impasse over May's Brexit deal, which has been rejected twice by Parliament. The results of the process this House has gone through today strengthens our view that the deal the government has negotiated is the best option. Anna Sobri, a former Conservative MP who is now a member of the independent group, said the government's deal should not be thought of as the best way forward, as it still received less votes in its favor than 2 of the options voted down on Wednesday, including referring the matter back to the people in a second referendum. Today was our attempt to see if there was anything we could settle on, but to look where the biggest votes may be. The Prime Minister's deal secured 242 votes. The amendment motion J supporting a customs union got 264 votes, and beating all of them was the People's Vote with 268. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. In other news, 9 nurses who work in the labor and delivery unit at the largest hospital in Maine are expecting babies in the next few months. Jihan Tamashunas has the story. 9 pregnant nurses who work at Maine Medical Center's labor and delivery unit are due around the same time. The baby boomers, dressed in scrubs with visibly pregnant bellies, have become local and national celebrities after a photo of 8 of the 9 posing with their baby bumps had gone viral. Amanda Spear, one of the 9 pregnant nurses, said that they started counting how many nurses are pregnant and then realized there was 9 altogether from the same ward. I think that there was a moment of shock once we started getting to, pregnant nurse number like 6, 7, 8, like, okay. 8 of the 9 posed for a picture and one of the nurses posted it on Facebook. That photo went viral within an hour. The nurses, who have back-to-back due dates across a span of about 3 months now, have a support network and say they're looking forward to doing for each other what they do for dozens of patients every week. Jihan Tamashunas, UNTV News and Rescue. Alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may namamataan na bang panibagong sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa? Magandang hapon, Angel, sa ating mga kasambahay. Wala tayong bagyo o LPA sa Philippine Air Responsibility. Umiiral ngayon yung easterly, so yung hangin na nanggagaling pa rin dito sa may silangan nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Base dun sa satellite na kuha ng Pag-asa, kanina meron dumaan na ulap dito sa may area ng Mindanao, mga localized thunderstorms to. Pero ayon sa Pag-asa, maaaring magdulot yan ng malakas na mga pagulan na posibleng magkaroon dyan ng mga pagbaha at landslide. Kasama na rin itong area ng Palawan, itong area ng Quezon at Aurora, maaaring makaranas din ng mga malalakas na mga pagulan. Pero Metro Manila at mas malaking bahagi naman ng ating bansa, nakikita natin,
ay malinis ang ating himpapawid. So, in-expect natin ay patuloy na makakaranas yan ng maliwalas na panahon. Umabot sa 33 degrees Celsius ang temperature natin sa may Science Garden sa Quezon City kanina ang makapananghali. Angel? Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sugatan ang 2 pulis habang 3 tauhan ng New People's Army ang napatay ng salakayi ng rebelding grupo ang Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pinuri ng pamunuan ng PNP ang buong Police Regional Office 8 lalo na ang 15 miyembro ng Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar. Matapos ang matagumpay na pagdepensa sa kanilang istasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Elijah Alo nang lusubin ng may 50 miyembro ng New People's Army kaninang 3:44 ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Bernard Banak, ang mga NPA ay nagtungo sa lugar lula ng forward track. Nakasuot ng military fatigue, armado ng matataas na kalibre ng baril at may nakataling dilaw na ribbon sa ulo. Naramdaman nila na yung paparating na forward track na may lulan na maraming tao ay naramdaman nila na isang pag-atake ito. Kaya agad silang pumunta sa kanilang defensive position at naghanda sila na kung sa anumang pangyayari. At aniya, 3 oras tumagal ang bakbakan kung saan 2 pulis ang nasugatan na nakilalang sina Police Senior Master Sergeant Arturo Gordo Jr. na nagtamo ng sugat sa ilong at mata dahil sa shrapnel at si Police Master Sergeant Arnold Cabacang na nagtamo naman ng sugat sa pisngi. 3 NPA naman ang napatay at 1 ang naaresto na nakilalang si Aljon Cardenas, 13 taong gulang at residente ng Barangay Dawo, Calbayog City, Samar. Nakumpiska sa mga ito ang isang M60 light machine gun, 2 M16 rifle at 1 M14. Sinabi ni Banak, ipinag-utos na ni PNP Chief General Oscar Albayalde sa lahat ng istasyon ng pulis sa buong bansa na maging alerto lalo na terminated na ang peace talk sa rebelding grupo. Si Police General Oscar David Albayalde ay nag-warning na kaagad sa lahat ng ating mga regional offices, provincial offices, municipal police stations, ang kanilang paghahanda sa anumang mga posibleng mangyari na ilulunsad ng mga communist terrorists dahil nga bumagsak na yung pag-uusap sa national level. Tuloy naman ang pagtugis ng mga pulis sa Region 8 sa mga nakatakas na NPA na karamihan ay mga kababaihan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang no window hours policy sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila bukod sa EDSA at iba pang mga pangunahing kalsada. Alinsunod ito sa napagkasunduan ng Metro Manila Council upang maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista. Ito ang balita ni Joan Nano. Pag-iisahin na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng no window hours policy sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ito'y matapos na payagan ng Metro Manila Mayors ang implementasyon nito upang maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista. Ibig sabihin, bukod sa EDSA at iba pang malalaking kalsada, hindi na rin maaaring bumiyahe ang mga sasakyan na sakop ng number coding sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nilinaw ng MMDA, hindi dito kasama ang mga syudad na walang number coding gaya ng Navotas, Pateros, Marikina, Taguig at Muntinlupa. Kasi di ba may lumabas na per city, may mga window, pagtawid mo may window na naman, nagkakagulo, no? Nagagalit ang tao, nalilito. No? That's why we requested na baka pwede standard na tayo, wala nang may window. Subalit hindi pa ito agad na maipatutupad dahil kinakailangan pang dumaan sa proseso ang pagbabago sa city ordinances. 300 pesos ang parusang ipinapataw ng MMDA para sa mga lumalabag sa number coding scheme. Samantala, sisimula na ring tanggalin ng MMDA sa susunod na buwan ang mga provincial bus terminal sa Metro Manila. Ililipat na ang mga ito sa Valenzuela at Santa Rosa Laguna Interim Terminals, gayon din sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. It's about time na talagang isasara na natin yan, yung mga provincial bus terminals na yan. That's why I requested, we requested sa mga LGUs, ang LTFRB kasi mag-iikot na rin, na ika-cancel na lang yung mga business permits. Ang target date natin dyan by June
wala na lahat yan. No? Not only EDSA but the whole Metro Manila. Uunahing tanggalin ng MMDA ang mga terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. Inaayos na rin ng LTFRB ang prangkisa ng mga city bus na siya namang sasakyan ng mga pasahero mula interim terminal papasok ng Metro Manila. Pero ang ilang pasahero tutol sa planong ito, gaya na lamang ni Aling Lilian de la Cruz na madalas bumabiyahe papuntang Muñoz, Nueva Ecija. Mula sa kanilang bahay sa Apolonio Samson sa Quezon City, gumagastos siya ng 24 pesos para lamang makarating sa terminal ng bus sa Cubao. Kung ililipat na sa Valenzuela ang interim terminal, magiging 30 pesos na ang kanyang pamasahe bago pa makasakay ng provincial bus. Ito na nga lang po, sa Cubao nga lang po, malayo, nahihirapan na kami, doon pa kaya. Napakalayo naman po masyado. Sa mga interim terminal na lamang, maaaring magsakay at magbaba ng mga pasahero biyaheng probinsya. Mula Valenzuela Interim Terminal, lalabas ang mga city bus ng NLEX Balintawak sa katatagos ng EDSA. Habang ang mga nasa Santa Rosa, Laguna naman, dadaan ng South Luzon Expressway hanggang makalabas ng Alabang, Muntinlupa. Bago ang aktwal na paglipat ng interim terminal, magsasagawa muna ng dry run ang MMDA upang masane ang mga pasahero at malaman kung paano tatakbo ang sistema. Patuloy na kinukuha ng news team ang panig ng Provincial Bus Operators Association ukol dito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Perwisyo nga ba sa mga pasahero ang plano na alisin ng tuluyan ang mga provincial bus terminal sa EDSA? Ito ang balita ni Monokson. Nakunan namin ang bus na ito na nakahambalang sa EDSA at nagpipilit na makapasok sa service road, kaya't ang resulta matinding traffic. Ganun din ang nakunan ng isang kapwa namin media, mga nakahambalang na bus sa EDSA. Matagal nang laman ang diskusyon ng planong paglilimita ng mga bus sa EDSA at iba-iba na ring panukala ang pinag-aaralan. Desidido na ang MMDA na ipasara sa Hunyo ang mga provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Isa raw ito sa mga paraan upang mapaluwag ang traffic sa naturang kalye. Hati ang pananaw ng ilang motorista hinggil dito. Bus ito kasi nakaka-traffic sila kasi kung isang minuto silang palabas sila, minsan may nakaharang pa dyan. Magka-traffic talaga, kahit isang minuto, hahaba siya. Talagang matraffic, yung kaya ang magiging solusyon, mapapalayo ang mga pasahero. Ang mag-asawang Jaime at Dolores Mateo, nasuki na ng bus terminal na ito sa EDSA, sang-ayon na mailipat sa ibang lugar ang mga terminal. Alang-alang raw na lumuwag ang daloy ng trapiko. Kung problema talaga yung traffic, talagang gano'n ang gawin natin. Kahit na malayo man lang, talagang para naman mapaganda yung kwan natin, service. Payag rin si James sa plano na alisin ang mga bus terminal sa EDSA. Pero sana daw ay magkaroon ng madaling masasakyan papunta sa mga provincial bus terminal. Okay lang ako ma-hassle, basta bigyan mo ako ng ipapalit ko doon sa pagka-hassle ko. Willing naman ako magbayad. Sa darating na Hunyo, lahat ng uuwi ng probinsya Panorte ay sa Valenzuela sasakay ng bus, habang sa Santa Rosa at Pitex naman ang pa-south. Dito sa Valenzuela, inihahanda na ito ng MMDA para sa pagdagsa ng mga pasahero. Hindi pa ito masyadong yari, pero pipilitin daw na matapos bago magamit sa Hunyo. Fully air-conditioned ang waiting area ng mga provincial bus passengers at sa ibaba naman ang mga city bus passengers. Magkakaroon din ng ticketing system para sa mas maayos na pagbili ng mga ticket. Tinatapos na rin ang mga toilet para magamit ng mga pasahero. Ayon sa MMDA, wala dapat ipag-alala ang mga pasahero sa kanilang malalaking bagahe sa bagong terminal. Actually, eto city bus to ha. Kita nyo naman ang laki-laki ng compartment. So, hindi sila dapat mangamba dahil kung galing sila ng provincial, may dala silang bagahe, ikakarga nila rito, sasakay sila ng city, papunta sa loob ng Maynila. So, hindi sila dapat mag-alala. Sa ngayon ay inihahanda ng MMDA, LTO at LTFRB ang panibagong ruta ng mga sasakyan upang maihatid papasok ng Metro Manila ang mga pasahero galing probinsya. Magsasagawa ng dry run ng MMDA sa Valenzuela Terminal matapos ang Semana Santa upang maihanda ito sa full operation sa Hunyo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Patuloy na pag-unlad ng Pilipinas ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng kanyang ika-74 na kaarawan ngayong araw. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
March 28, 1945, isinilang si Pangulong Rodrigo Duterte sa Maasin, Leyte at ngayong araw, 74 years old na siya. Sa Davao City nanatili ang presidente kasama ang pamilya. Una nang sinabi ng punong ehekutibo na ayaw niya ng magarbong selebrasyon sa kanyang kaarawan at nais lang matulog. Makasama ang pamilya, partikular na ang mga anak niya at apo. Kagabi, nauna nang binati ang Pangulo ng ilang miyembro ng kanyang tanggapan sa Davao City. At ang hiling ng Pangulo sa kanyang 74th birthday, may wish that this government will prosper and I wish you all happiness. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati ang Malacanang gayon din ang iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte para sa kanyang kaarawan. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinapanalangin nito ang mabuting lagay ng kalusugan ng Pangulo at patnubay sa pangunguna sa bansa sa nalalabi nitong termino. Gayon din ang ibang miyembro ng gabinete nito. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na committed silang gawin ang lahat ng makakaya upang tulungan at gawin ang mga kahilingan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi naman nagpahuli sa pagbati ang panganay na anak ng Pangulo na si Paulo Pulong Duterte at nagpasalamat sa oras na patuloy na nailalaan sa kanilang pamilya sa kabila ng pagiging abala nito sa pagsisilbi sa bayan. Lagi rin anyang nakaalalay silang mga anak niya sa kanya at sila na raw ni Davao City Mayor Inday Sara ang bahala sa mga taong nagmamarunong at mga taong patuloy ang matinding pagbatikos sa kanyang ama. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagkumustahan sina Associate Justice Antonio Carpio at Presidential Spokesperson Salvador Panelo matapos ang kanilang sagutan sa issue ng loan agreement ng Pilipinas at China. Sa larawan na pinadala sa media ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kapwa nakangiti ang dalawa. Matatandaang nagkaroon ng issue matapos sa buksan ni Carpio ang usapin hinggil sa posibilidad na samsamin ng China ang oil at natural gas sa Reed o Recto Bank kundi makakabayad ng utang ang Pilipinas para sa Chico River Pump Irrigation Project. Tinawag naman ni Panelo na tila di makabayan si Carpio dahil sa paghahanap umano ng loophole sa naturang loan agreement. Ayon kay Panelo, kapwa sila nasa Iloilo kaninang umaga para sa National Convention ng Integrated Bar of the Philippines. Dagdag pa ng opisyal, kapwa kabilang ang dalawa sa Sigma Rho Fraternity sa UP Law at senior broad ni Carpio, si Panelo. Ibinida ang mga talento ng mga babaeng may kapansanan sa Women with Disabilities Got Talent na isinagawa sa isang mall sa Quezon City kahapon. Kaugnay ito ng pagdiriwang ng 15th Women with Disabilities Day nitong Lunes at layo nitong kilalanin at itaguyod ang kontribusyon sa lipunan ng mga babaeng may kapansanan. Katuwang sa pagdiriwang ang bagong henerasyon party list representative na si Congresswoman Bernadette Herrera D. Ang Women with Disabilities Day ay ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng buwan ng Marso taon-taon. Mahigit 1,000 mga kababaihan ang binigyang pugay kasunod ng Women's Month celebration sa Santa Cruz, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Tuwing buwan ng Marso, ginugunita ang Women's Month kung saan binibigyang pugay ang mga kababaihan sa bansa. At kahit patapos na ang buwan sa Santa Cruz, Laguna, mahigit 1,000 mga kababaihan pa rin mula sa ika-4 na distrito ng probinsya ang nagsama-sama sa Laguna State Polytechnic University kahapon. Bukod sa pagkilala sa mga ito, hinihikayat sila ni Senator Cynthia Villar na naging panauhing pandangal sa okasyon na huwag huminto sa pagtulong sa kanilang pamilya at pagsuporta sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. More than 50% of our population are women, and we believe that we should empower women so that they can help in nation building also. Naniniwala naman si Villar na kailangang ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga livelihood projects sa komunidad para sa mga kababaihang may hirap. Sa Pilipinas, usually yung ating mga asawa nakakakuha ng trabaho sa kumpanya. Pero tayong mga babae, kailangan mag-alaga ng anak, magluto
Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mag-iikot sa mga barangay sa bansa ang Mutya ng Pilipinas organizers upang maghanap ng mga natatanging babae na maaaring ipambato ng Pilipinas sa international beauty pageants. Ito ang balita ni Mirasol Abugadil. Hometown Girl, it's your time to shine! Nagbabalik ngayon sa pageant scene ang beauty and wellness advocate na si Cory Quirino bilang bagong Pangulo ng Mutya ng Pilipinas. At una sa kanyang agenda ay hanapin at ibida ang mga nagagandahang dilag sa mga barangay sa buong bansa. Ayon kay Cory, nais niyang bigyan naman ng pagkakataon ang mga ito na maging beauty queen. Hanapin nga natin yung hometown girl. Bigyan natin siya ng pagkakataon na ma-discover at maging isang hindi lamang beauty queen, kundi pati na rin baka TV star, movie star, newscaster, and with all our connections in the business world, she will have a promising career wherever she will like to shine. Iaangat din ito ang level ng mga beauty pageants sa mga barangay na pagsisimulan ng Search for the Hometown Girl. Layon din ito na maitaguyod ang advokasya ng turismo sa bansa sa pamamagitan ng pagtatampok ng magagandang tanawin at kultura ng mga lugar na panggagalingan ng mga magiging kandidato. At upang maisakatuparan ang layuning makahanap ng potential beauty queens sa higit 40,000 barangay sa bansa, makikipagtulungan ang Mutya organizers sa Department of the Interior and Local Government at Liga ng mga barangay. Our goal, ipakikita ang kagandahan ng Pilipinas. Sino ang in-authority para magsalita sa kagandahan ng kanilang barangay kung hindi yung ating mga magiging contestants? Ang search na ito ay barangay lang. But now, we are giving the search of the barangay a more prestigious crown, more prestigious name, giving honor to the winners and to the candidates. Magsisimula ang Search for the Hometown Girl ng Mutya ng Pilipinas sa Abril, habang ang pageant night naman ay gaganapin sa Agosto. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Dalawang bronze medal ang nakuha ng Philippine team sa ginanap na 2019 World Junior Bowling Championship sa Paris, France. Ito ang balita ni Piching Vizcara Garin. Muling nagbigay ng karangalan sa bansa ang delegasyon ng Pilipinas sa katatapos na World Junior Bowling Championship na ginanap noong March 16 hanggang March 24. Wagi sa girls singles at girls masters sina Norel Nuevo at Grace Jella na kapwa nakasungkit ng bronze medals. Ayon sa 16 anyos na si Norel, matinding training at disiplina ang naging susi ng kanyang tagumpay. With my bronze medal na achievement, sobrang blessed po talaga to get this medal kasi hindi ko nga po expected kasi first world ko nga po, and I'm very happy na nabiyayaan po ako ni Lord. Masaya din ang kanilang coach na si Biboy Rivera sa resulta ng tournament at hinihikayat niya ang mga kabataan na subukan ang larong bowling. And with the help of Philippine Bowling Federation, meron na kaming bagong programs on paano namin ibabalik ang glory days ng Philippine Bowling. Sa susunod na buwan ay muling sasabak sina Norel at Grace at iba pang member ng Philippine team sa nalalapit na Asian Youth Championship na gaganapin sa bansang Malaysia at sisikapin na makuha ang gold medal para sa bansa. Piching Vizcara Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nagrereklamo na ang mga residente sa Barangay Muñoz, Taytay, Rizal na mahigit isang linggo nang walang supply ng tubig. Hindi rin umano nakararating sa kanila ang rasyon ng tubig ng Manila Water. Ito ang balita ni Jenica Cruz.
Higit isang linggo nang walang supply ng tubig ang ilang mga residente na nasa matataas na lugar ng Barangay Muson sa Taytay, Rizal. Nagrarasyon man ng tubig ang Manila Water, hindi rin ito makarating sa kanila. Pero member din naman kami ng Manila Water. Kung sino malakas yun ang paano kami doon sa dulo, wala na. Di na kami nadadatnan ng tubig. Nagkakaroon na rin umano ng tensyon tuwing dumarating ang truck ng tubig dahil sa pag-aagawan. Ang problema lang, hinaharang ng mga tao mismo. Kung haharangin po nila at inaaway po kami, pati ang Manila Water po ay inaaway din po. No? May isang buwan na. Isang buwan na po, mahigit siguro. Wala kaming tubig, oo. Ang tubig ng Manila Water, tuwing gabi lang. Ngayon talaga walang-wala na. Ang mga residenteng hindi naabot ng rasyon ng tubig, pinagtsatsagaan na lang ang isang bukal sa kanilang lugar. Dito sa bukal na ito, mahaba na rin ang pila ng mga residente. May kakaunti kasing tubig na lumalabas dito sa bukal. Hindi man tiyak malinis ang tubig dito, ay pinagtsatsagaan na daw nila ang ilang ginagamit na panlaba, panligo, at kapag walang-wala na raw talaga, dito na rin sila kumukuha ng inuming tubig. Napipilitan ang mga residente na umupa na magbubuhat ng kanilang mga batya at container dahil matarik at mataas ang kanilang lugar. 5 piso hanggang 120 pesos ang bayad nila, depende sa dami at laki ng kanilang mga lagayan ng tubig. Yung budget sira. Imbes na pang bili na lang ng ulam, pagkain, ibabayad pa namin para buhatin yung tubig namin. Ayon sa kapitan ng barangay, ginagawa naman nila ng paraan ang problema sa tubig, pero hanggang paalala lang sa pagtitipid ang kanilang magagawa. Ang una po natin ginawa ay pinakalat po natin information na mawawalan po talaga tayo ng tubig. So may mga oras po lamang na sila ay magsusupply ng water at yun po yung mga oras na dapat mag-ipon tayo. Pero ang tanong ng mga residente, hanggang kailan sila nagtitiis na walang supply ng tubig? Sinubukan ng UNTV News na kunin ang paliwanag ng Manila Water sa issue, pero wala pa silang sagot. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Makakatanggap na ng higit 100,000 insurance benefit ang mga barangay tanod sa Butuan City matapos maipasa ang ordinansa para dito. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Dili sayo ng isip barangay tanod sumala ni Carlos Gaking. Gawas sa bilarog kakapoy, sakit pa ang bunga sa ilang pagronda ilabi na sa panahon nga ting-ulan. Dugang pa niini ang kadelikado nga nagatangkad gabi nila nga pagronda o pagbantay sa komunidad. Si Edgar Atien sa sab nga kapin usa ka tuig ng barangay tanod na wala ka kung kinsay mobuhi sa iyang pamilya kung adunay mahitabo nga dili maayo sa iyaha. Kanang nay usay kanang nay mga inagiban nang ang bayan ng mga sundang, mga dasikantos, mga magrayot, nagbinatuhay na. Mga ginayusan na mo na kagkuhan, problema. Busa, dakong kalipay sa mga barangay peacekeeper dihang napasar na sa Butuan City Council ang ordinansang maghatag og insurance sa tanan nga susama nila nga barangay tanod. Nakalatid sa maong ordinansa nga makadawat og 120,000 peso insurance benefit ang matagtanod sa dakbayan. Ang 100,000 diha in cases of death. Madisgrasya sila sa panahon sa ilang pag-perform silang duty, kung mamatay na ay 100,000 nga maklaim. Anang 10,000 diha kung ma-injured sila, makaklaim sila og kining hospitalization. Unya kung sa panahon nga ilubong panalita ang mamatay na ay burial natin. Kalabot ni target ay pangapod-apod sa lokal nga panggamahanan sa 86 ka barangay sa dakbayan sa Butuan ang nakalinlain nga gamit sa mga tanod nga makatabang sa pagbentenar sa kalinaw sa barangay. Lakip niini ang pusas, batuta, flashlight, pito og kapote. Sa kasamtangan, adunay kapin usa ka libo na nga aktibo nga barangay tanod sa dakbayan sa Butuan. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Namigay na mga regalo ang AFP Western Mindanao Command sa mga batang kasalukuyang kinukupkop ng DSWD sa Zamboanga City. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi lang seguridad ta ofrece el mga soldado del Western Mindanao Command. Sinumaskin alegria con el mga bata ta adopta el Department of Social Welfare and Development o DSWD na siyudad de Zamboanga. Kere el DSWD manda intende con el mga bata que hindi lang para nagyera el mga soldado del gobyerno, sino tayo na tambien con estos ta manisisita asistensya. Our facility provides alternative parental care. Since wala silang mga papa at mama
kami yun bale naging nanay at tatay nila temporarily. Yun end goal ng center namin, we are looking for their permanent placement either for local adoption, intercountry adoption. Yadali Huguente, Ropa y Medicina el Westmencom para con el magabata. El deseo también del magasoldado acaba con el de ila estudio el magabata que cuantos con estos, yaman abandona el de ila magamayores. I understand puro babae po yung nakita nila. Sana po marami magsundalo sa kanila. Marami na rin po mga babaeng sundalo, so I think sana ma-encourage din yung iba na maging sundalo at makapagserbisyo po sa ating bayan. En entero, 48 mga bata y tiene alegría na visitada del magasoldado como parte del Diila Servicio Público. Dante Amento, UNTV, Noticias sa Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan ang ating mga balitang Prom Day. Ako si Debra Veral, mayong hapon. Viral ngayon sa social media ang isang eco-friendly store sa Thailand. Imbes na plastic, dahon ng saging ang ginagamit ng tindera pambalot sa mga ibinebenta nitong gulay. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Isa ang Thailand sa pinakamalaking consumer ng single-use plastic sa buong mundo. Katunayan, sa isang supermarket dito sa Bangkok ay makikita na ang mga gulay na individually wrapped ng plastic. Marami na ang nananawagan na ipagbawal o bawasan ang paggamit ng single-use plastic dahil sa masamang idinudulot nito sa kalikasan. Noong May 28, 2018 ay may nakitang isang whale sa Songkhla na may lamang 80 plastic bags sa tiyan nito. Sa gitna ng mga panawagan laban sa paggamit ng plastic, hinahangaan ngayon ang isang tindahan ng gulay dito sa Chiang Mai dahil sa pagiging eco-friendly nito. Ito ay dahil imbes plastic, dahon ng saging ang ginagamit na pambalot ng Remping Supermarket at Veggie First sa mga tinda nilang gulay. Agad na nag-viral ang post na ito sa Perfect Homes Chiang Mai Facebook page. Iba't ibang news pages at social media platforms ang nakapansin ng post na sa kasalukuyan ay may 6,500 likes, 16,000 shares at 500 comments. Sinasabing ito ay isang innovative at kamanghamanghang solusyon sa problema sa basura na dapat pamarisan ng iba. Gaya na lang ng comment ni Pet Asarasakon na nagsabing, "Love the idea. Bangkok Supermarket should adopt this idea too." Sa matalas na paningin ng mga netizens, napansin pa rin na may plastic sa loob ng isa sa mga nakabalot sa dahon ng saging at ang reply naman ng Perfect Homes Chiang Mai na bagaman hindi pa 100% perfect ay isang magandang hakbang na ito. At dahil hindi pa tatalo ang mga Pinoy, nag-comment sa isa pa ring post ng VOMAD si Robbie Del Rosario at sinabing ginagawa na rin ito sa Pilipinas ng isang social enterprise na Uproot Urban Farms. Sa maliit na paraan ay gumagawa naman ng hakbang ang mga supermarket dito sa Bangkok, gaya ng pagtatayo ng isang special green counter kung saan pwedeng pumila ang mga may dala ng eco bag para makaiwas sa paggamit ng plastic bags. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.